Kamusta? Magandang hapon mga barkay. Oras na naman ang pagpapakain ng mga alaga. Ayan. Maagat hapon, sa umaga siguro mga 7:30 or 7, bago kami magkarga ng pan-deliver, nagpapatoka muna ako ng mga manok. Tapos sa hapon naman, pagkatapos mong magpahinga, mag-break magtulog ng tanghali, gising ng mga 3, tapos mga 4, pagka nakapagpahinga ka na, ready na, ito, diretso ulit sa mga alaga, papatukan na ulit ng manok. Ito lang yung ating gawain sa pang-araw-araw mga barikoy. Yan, ito yung papakainin natin yung aking mga sisiw. Ito, nanunuka pa, akala mo hindi papakainin. Sige, magpandali na kayo dyan. Yung kagulo na sila. Papakita ko muna sa inyo aking mga alaga. Yun, yung isang meron ng score. Ayan, sa 2 hits. Ito naman yung aking golden boy na inahin. Yan yung ginagamit nating inahin pag breed. Hindi naman ganun karami pero kahit pa paano nakakautay din. Ayun pala si Bong, ayan. Sa kabila si pinsan ko. Ayan yung mga manok ni Bong. Papakita ko din sa inyo. Tapos ito yung iba kong mga alaga. Ito, panay bulik, halos kalimitan. Dalawa lang yung golden boy. Mga dalawa lang yung tatlo yung sweater. Tapos karamihan na bulik. Ayun mga barikoy, nakita nyo naman yung aking mga alaga na manok. Anong? Bakit ko sinyer sa inyo? Bakit ko pinakita? Ano naman, pakialam namin sa'yo. Kaya alaga mo yan. Kaya ko lang naman na-share kasi meron lang akong kakilala o hindi na iba, kumbaga nagsabi sa akin na kita niya kasi medyo marami-rami din akong alaga. Sabi niya sa akin, bakit ko pa raw kailangan mag-alaga ng manok? Meron akong hanap buhay, meron akong negosyo. Yan. Tapos nga ako, sabi ko nga, bakit nga ba ako nag-aalaga? Parang tinanong ko din siya. Tapos sabi ko, ganito yan. Kasi kaya ako nag-aalaga ng manok. Ang sabi pala niya, kasi ba't ka pa nag-alaga? Baka malulong ka lang sa sugal, maging sugarol. Sabi ko naman, hindi naman siguro. Hindi naman lahat siguro na nag-aalaga ng manok na lululong sa masamang sa sugal, magiging sugarol, nagiging addicted, di ba? Pinaliwanagan ko na lang, sabi ko, hindi kaya ako nag-alaga ng manok para magsugal. Yan, sabongero, magsabong yan. Totoo, hindi ko naman itinatanggi na nagsasabong kayo. Kahit pa paano. Pero, sabi ko nga, dapat kontrolado, marunong. Alam mo kung hanggang saan yung limitasyon ng pagsasabong, pero hindi sugal. Sugal na, yung bagang iba kasi sa akin yung sugarol sa magsasabong, mag-aalaga, mahilig sa manok. Yan. Ako, nahilig niya sa mahilig, passion. Yan. Ganon yung mga gusto natin, karamihan. Pero yung iba na pumunta ng sabungan, uubusin yung kinita ngayon kasi bukas kahit matalo ka at kahit yung para sa pamilya mo may sugal mo, mapagbigyan mo lang yung hilig mo
at yung init ng katawan mo, yun, yung sabi nila yung pagka-addicted mo sa pagsusugal, kahit walang matira sa pamilya, inilalaban mo kasi may trabaho ka pa naman kinabukasan, may kikitain ka pa, yun ang hindi maganda. Kaya paliwanag ko, kaya ako nag-alaga ng manok, parang dimension lang. Kumbaga, alternate. Kasi wala naman akong ginagawa, pagkahaba ng oras dito sa bahay, nakakainip din naman. Talagang hilig ko lang din na mag-alaga ng manok, passion, napunta lang din naman ako lang sa buwan, gusto ko lang naman, malibang, pag napanood ako ng fight, cockfighting, yan, natutuwa talaga ako, kasi nakikita ko yung mga big times, yung mga idol natin, na naglalabanan sila, pero, ito lang, hindi kasama yung damdamin nila sa laban. Nakita ko nga isang beses kang mga malalaking sabungan, pagbaba nila ng ruweda, nag-aapiran pa, tawanan, pero magkalaban sila. Ayun lang ang isang patunay na sinabi ko sa kanya na yung sabong na pinasok ko, na yung pag-alaga ko ng manok, na sports lang. Hindi kasama yung para sa pamilya, hindi kasama yung pagkatao mo, hindi kasama yung dignidad mo na itataya mo lahat para dun sa alaga mo. Hindi naman gano'n yung sa akin. Pero sa iba siguro, pero sa akin hindi. Malaki yung pagkakaiba. Sabi ko sa kanya, kaya ako ito nalagaan. Siyempre, kahit pa paano, makakatulong din, makakapagbasaya. Yung araw-araw bang inspirasyon, paggising mo, siyempre, bago maghanap buhay, iba yung pakiramdam talaga, totoo, kapag yung mga alaga mo, nakikita mo, lalo dun sa unang umpisa, unang first stage, sisiw. Napakahirap alagaan yan, mahirap buhayin. Lalo yung mga binibili mo na manok, medyo may presyo. Yan, babantayan mo talaga yan. Ubos ang oras mo pagdating sa pagpapalaki. Ngayon, pag napalaki mo na yung sisiw, nakita mo na, pinakita ko sa inyo yung mga manok, yun, sapul sisiw yun, hanggang sa lumaki, kita nyo naman. Kaya, pag napalaki nyo sila hanggang 6 na buwan, sigurado na nabuhay na yung manok na yan. Kaya, nakaka-proud, nakakatuwa, na kahit pa paano, yung paghihirap mo, yung kasiyahan mo, yung paglilibang mo, merong pinuntahan. At least, kung sakaling dumami yung alaga mo, pwede namang may makagusto, pwede mong ibenta. Kumbaga, ganun, alternate lang. Kumbaga, ayoko naman magsabong kasi hindi ko naman din talagang magsugal sa akin lang libangan, gusto ko lang maipakita yung passion ko, yung hilig ko sa pagmamanok, at kung sakaling suswertihin, mailala bilang magmamanok, hindi ko ikakaya na ako'y sabongero at magmamanok, pero hindi tayo sugarol. Yun, yeah. Sabi niya sa akin, sabagay, nakanya-kanya ng hilig yan, sabi lang sa akin, wala ako, na sana wag lang daw tayong maligaw o malulong sa ganitong kagayang pagsasabong, ganun. Sabi ko, hayaan mo. Yung pangaral mo na yan, siyempre, adapt ko yan. Alam ko na para sa akin yan. Alam ko din naman, alam natin na ayaw niya tayong maligaw kasi meron tayong hanap buhay, dito natin kinukuha yung mga pang-araw-araw, yung binubuhay natin sa pamilya. Siyempre, at least, habang tumatagal, lumalaki naman yung negosyo, ayaw lang niya na mapabayaan. Kaya sabi ko sa kanya, promise, pangako, hindi ko babalayin yung sinabi ko sa'yo na hindi ako magiging sugarol. Yan. Kung talaga hilig ko lang o passion ko lang talaga mag-alaga ng manok. Bata pa ako, nung bago pala ako natututong mag-alaga ng manok, magsabong-sabong, yan. Talagang nahiligan ko. Kaya ngayon, kahit maluwag na tayo sa oras, nag-alaga ako. Ayan, mga pare ko, na-share ko na sa inyo. Siguro, dun sa, hindi ko lang sana sagot na maayos nun, yung nagtanong sa akin, sana mapanood mo yung video at malaman mo kung bakit ko nahiligan na mag-alaga ng manok. Panabong. Proud talaga ako doon. Yung sabong talaga naman, mga pare ko, isang sports lang. Huwag mong sasama ang damdamin. Ang nakataya lang dyan ay pera. Huwag mong itataya ang pagkatao mo. Ang dignidad mo, ang para sa pamilya mo, o kahit para sa sarili mo. At least, pag may extra ka lang na pera, mas maganda yan, hindi mo kukunin sa kinikita mo, at least may iba kang income yan na para sa sarili mo, yun yung nakalaan para dun sa hilig mo na pagsasabong, panaya, yan. Kung matalo man, hindi mo masyadong mararamdaman kasi nga, para lang siya doon. Kung manalo man, ibigay mo sa pamilya mo. Sila lang masisiyahan, kaya sa totoo lang, kaya lang din naman ako nagsasabong, but pag nanalo, paano daw ba? Hindi naman pala saan ka maglalaan. Di sa pamilya din ang punta nun, di ba?
Wala namang ibang pupuntahan din yun. Kaya nga tayo naghanap buhay para sa pamilya, sa sarili, yung mga kagustuhan mo, o padamihin pa yung mga alaga mo. Yun lang, yun para sa akin. Sana, kahit pa paano, nakapagbigay ako sa inyo ng tips. At hapon na, magpapatokan na ako ng manok, mga parigoy. At ito pala pa mga parigoy, may isa ko pang tips. Kung talagang ikaw ay mahilig sa pag-aalaga ng manok, o talagang hilig mo, gusto mo talaga, kahit sabihin mo may pang-suporta ka, may pang-tustus ka, o wala man, o inaagaw mo lang para sa kita mo, at kahati dun sa pagbibigay mo sa pamilya mo. Para sa akin, ganito gawin mo. Kung gusto mo talaga, wala namang mawawala, pwede mong subukan. Dapat lang na ipaalam mo, kung ikaw man ay binata, dapat ay hindi lang gusto mo, dapat paalam mo sa magulang mo, kaya kung may girlfriend ka, dapat alam nila yan. Kung may asawa ka, kagaya ko, dapat unang-una bago mo simulan, paalam mo sa asawa mo. Dapat alam niya at papayag siya at handa ka niyang suportahan. Dahil kung hindi, magkakaroon ka lang ng problema. Kasi yan yung pagsisimulan ng hindi pagkakaunawaan, lalo ng mag-asawa. Kasi itutuloy mo yan kung hindi ka naman suportado ng asawa mo, mawawalan lang lahat ng saysayan. Alam mo bakit? Kasi nga, yung oras mo ay nahati para sa kanila. Yung sweldo mo ay nahati para sa mga alaga mo. Yun lang yun. Kaya, kung gusto mo, nasimulan to, dapat ay paalam mo sa partner mo o sa jowa mo. Yan, napaka-importante yan mga parigoy. Para sa huli, hanggang maging successful ka, wala kang maging hassle, walang humahadlang. Suportado ka, ano man ang mangyari. At least, kung mabigo ka man, at least alam ng asawa mo na gano'n nangyari, pasalamat ka pa rin, pero at sinuportahan ka. Yun lang. Sana may tips ulit na nabigay, ha. Magandang hapon. Shoutout, Konsyal Apeng. Madami ka pa raw manok. Baka naman pwede pa akong maka-arbor dyan. Magpadala ka na rito. Papatokan na tayo mga parigoy. Isang magandang hapon po sa inyong lahat. Sana nagustuhan nyo yung aking share ngayong araw. Kakunti pa lang yung manok natin, ha. Hindi pa tayo nagbibenta ng manok. Pang sarili lang muna. Pero dire-diretso po yung aming mga pala. Paano, magandang hapon. Uulan na yata. Bye-bye. Mag-ingat po tayong lahat. God bless. Huwag niyo pong kalimutan, Norman Gregorio Vlogs. Subscribe, like, and share. May Facebook page, Parigoy. Pakipollows na din po. Support may Facebook page, Parigoy. Follows, like, and share naman. Bye-bye. Magandang hapon.